Welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang mga ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na suportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Noong gabi ng April 14, 2008, ang 8 miyembro ng isang pamilya na nakitira sa isang maliit na lugar sa Bawankera, Uttar Pradesh ay uminom ng tsaa na parte ng gabi-gabi nilang ritual. Kinaumagahan, 7 sa kanila kasama ang 10 buwang gulang na sanggol ay hindi na nagising pa. Ang tangi at nag-iisang survivor ay ang 23 taong gulang na si Shabnam Ali. Nang siya ay nadanta ng mga tao sa kanilang bahay, ang dalaga ay sobrang hysterical dahil ang kanyang buong pamilya ay namatay ng sabay-sabay. Ating balikan ngayon ang brutal na kaso na tumatak sa kasaysayan ng India. Ito ang istorya ng Ali family o mas kilala sa tawag na Amroha Massacre. Sa lugar na Bawankera ay makikita ang ikta-ektaryang taniman ng mga mangga na pagmamay-ari ng ilan sa mga mayayamang pamilya. Isa sa mga pamilya na nakatira doon at nagmamay-ari ng 10 ektarya ng manggahan ay ang pamilyang Ali. Sa loob na kanilang 2-story bungalow ay nakatira ang 8 miyembro nito na sina Shaukat at kanyang may bahay na si Hashmi. Ang padre de pamilya nila na si Shaukat ay tinatawag ng mga tao sa kanilang lugar na Master G dahil ito ay isang art teacher na nagtuturo sa college. Ito ay inilarawan na isang mabait at mapagbigay na tao. Kapag nalaman nito na may estudyante na hindi makabayad ng tuition fee sa kanyang klase dahil sa kahirapan, ay maglalaan ito ng oras para magbigay ng libreng klase. Hindi lamang si Shaukat ang may magandang reputasyon. Ang kanyang panganay na anak na si Anis ay isang matagumpay na engineer. Ang bunsong anak naman ni Shaukat na si Rashid ay nagsisimula pa lamang na tuklasin ang mga gusto niya sa buhay. At katulad ng kanyang kuya, siya ay gusto ring maging isang engineer. Ang nag-iisa at tanging anak niyang babae na si Shabnam ay edukada at matalino na may hawak ng double master degree sa geography at English. Nang ito ay nakatapos sa pag-aaral, si Shabnam ay naging isang guro sa primary school. At ayon sa mga tao, namana ni Shabnam ang galing ng kanyang ama pagdating sa art dahil ito ay artistically talented. Ang kanyang mga kaibigan lalo na si Hasmat Hussain ay inilarawan si Shabnam na isang matulungin na tao. Sa bahay ng pamilyang Ali ay karaniwan mong maririnig ang kanilang mga tawanan, kanilang sabay-sabay na pagkanta at pati ang mga ginagawang ingay ng 10 buwang gulang na sanggol. Ang kanilang pamilya ay inilarawan na isa sa mga ehemplo ng isang masaya at matagumpay na pamilya sa India. Sa ganda ng takbo ng kanilang buhay ay tila wala na silang mahihiling pa. Pero 2:00 ng madaling araw noong April 15, 2008, ang kanilang mga kapitbahay ay nagulat dahil sa halip na tawanan ang marinig ng mga ito mula sa kanilang bahay, ito ay napalitan ng sigaw at malakas na palahaw. Ang unang nakapansin sa sigaw ay ang kapitbahay ng mga ito na si Hussain na dating guro. Agad siyang tumakbo sa bahay ng kanyang mga anak para gisingin ang mga ito. Habang sila ay papunta sa bahay ng mga Ali, ginising na rin nila ang ilan sa kanilang mga kapitbahay sa pag-aakalang ang sanhi ng pag-iyak ng babae ay galing sa panloloob o pagnanakaw. Nang ang kanilang grupo ay nakarating sa bahay ng mga ito, hindi sila nakapasok dahil nakalock ang main gate. Ang pag-iyak ay hindi tumigil kaya umikot sila sa bahay. Sa kanilang pagpupumilit na makapasok, narating nila ang balcony at sa first floor ng bahay ay nakita nila ang 23 taong gulang na anak na may-ari ng bahay na si Shabnam Ali. Ang dalaga ay walang tigil sa pag-iyak at ito ay hysterical. Paulit-ulit niyang sinisigaw na siya na ang susunod na papatayin ng mga salarin. Dahil sa tindi ng kanyang emosyon, kahit anong tanong ng kanyang mga kapitbahay ay wala silang makuhang sagot. Nang mapakalma na nila ito,
Doon pa lamang sila nakapasok sa loob ng bahay at ang mga sumunod na eksena na kanilang nakita ay hindi nila makakalimutan kailanman. Sa courtyard ay nakita nila ang wala ng buhay na katawan ng padre de pamilya na si Shukat. Ito ay nalulunod sa sarili niyang dugo na nanggagaling sa kanyang leeg. Sa isang kwarto ay nakita nila ang walang buhay na ring katawan ng bunso nitong anak na si Rashid. Ayon kay Hussein, sa kwarto ng binatilyo ay nagkalat ang talsik ng mga dugo na umabot pa sa dingding. Katulad ng kanyang ama, si Rashid ay ginilitan din. Sa katabing kwarto ay nakita naman nila ang katawan ng mag-asawang sina Anis at asawa nito. Katulad ng ibang biktima, ang leeg ng mga ito ay ginilit din. Ang mga dugo ay nagtalsikan sa kobre kama ng mga ito at pati sa dingding ng kanilang kwarto. Ang ikinagulat ng mga tao ay pati ang 10 buwang gulang na anak ng mga ito ay dinamay din. Ang sanggol ay hindi ginilitan pero ito ay halatang sinakal dahil sa bakas ng kamay sa kanyang malambot na leeg. Sa pangatlong kwarto na tinutulugan ni Shabnam ay nakita naman ang wala na ring buhay na katawan ng kanyang ina at pinsan nito na si Rabia. Katulad ng iba, ang mga ito ay nalulunod din sa kanilang sariling mga dugo at ang leeg nila ay ginilit din. Sa mga oras na tapos nang makita ng mga tao ang sinapit ng buong pamilya ay ang saktong pagdating naman ng mga otoridad. Dahil sa estado ng pag-iisip ni Shabnam, hindi siya agad kinuwestiyon ng mga kapulisan. Sa halip, siya ay pinayagang tumuloy muna sa tahanan ng kanyang kapitbahay na si Hussein. Habang ito ay nagpapahinga, ang mga investigador ay agad namang hinalughog ang kanilang bahay. Nang siya ay kalmado na, agad kinuha ng mga otoridad ang kanyang salaysay. Ayon sa salaysay ni Shabnam, noong gabi ng April 15, 2008, ang kanilang pamilya ay sabay-sabay na kumain ng hapunan. Katulad ng gabi-gabi nilang ritual, ang mga ito ay uminom ng mainit na tsaa at pagkatapos ay natulog na. Sinabi ni Shabnam na noong gabi na yon ay hindi siya uminom ng tsaa dahil sa masyado itong mainit. Kaya dumiretso na lamang siya sa teres ng kanilang bahay upang doon matulog. Sinabi niya na ang huling beses na nakita niya ang kanyang ama ay nung pumunta ito ng courtyard at doon ito natulog. Idinagdag niya na kaya siya naalimpungatan at nagising ng 2:00 ng madaling araw ay dahil sa patak ng ulan, kaya pumasok siya sa bahay at bumaba sa first floor. Doon ay napansin niya ang dugo sa sahig kaya nagmadali siyang tingnan ang bawat kwarto. At sa kanyang gulat ay nadiskubre niya na ang lahat pala ng miyembro ng kanilang pamilya ay minasakir na. Nang madiskubre niya ang nangyari, sinabi niya sa mga investigador na agad niyang isinara ang lahat ng maaaring pasukan ng mga salarin dahil sa takot na baka ang mga sospek ay bumalik sa kanilang bahay para isunod siya. Sa salaysay ni Shabnam, sinabi nito sa mga investigador na sigurado siya na ang mga salarin ay pumasok mula sa kanilang balcony. Ang salaysay ni Shabnam ay hindi naman agad pinaniwalaan ni Inspector R.B. Gupta dahil sa hindi ito tumutugma sa resulta ng kanilang obserbasyon sa loob ng bahay. Para kay Gupta, wala silang nakitang forced entry sa bahay. Ang pader ng bahay ng mga Ali ay may taas din na 14 feet at sa kanilang pagsisiyasat ay wala silang nakitang hagdan na maaaring gamitin ng mga salarin sa pagpasok at paglabas dito. Ang tanging nakita ng mga investigador sa likod bahay ay isang tubo. Pero nang ito ay idinaan sa isang test, masyado itong marupok para kayanin ang bigat ng isang tao. Kaya matindi ang kanilang paniniwala na hindi ito ang maaaring ginamit ng mga salarin para makapasok sa balcony. Ang isa pang ipinagtataka ng inspektor ay ang salaysay ni Shabnam na ito ay di umanong natulog sa teres pero nang tiningnan nila ang lugar ay walang senyales ng anumang kumot o naiwang mga unan. Sa kanyang kwarto kung saan nakita ang katawan ng kanyang ina at pinsan ay doon nila nakita ang kumot at mga unan nito na indikasyon na tila ang dalaga ay doon nagplano na matulog at hindi sa teres. Ang mga otoridad ay nakakita din ng isang SIM card katabi ng cellphone ni Shabnam, pero itinanggi nito na hindi niya ito pagmamayari. Nakakita din ang mga investigador ng 10 tableta ng gamot na tinatawag sa India na Nashikigulyan o mas kilala sa tawag na sedative.
Sa inisyal na investigasyon ay lumalabas na katabi ng mga bangkay ay merong mga tasa na may lamang mga tsaa. Ang mga biktima ay wala ding mga defense wounds na sinyalis na ang mga ito ay nakakapagtakang hindi nanlaban. Habang gumugulong ang investigasyon, ang Chief Minister ng Uttar Pradesh na si Mayawati ay dumating sa bahay ng mga ali. Ipinangako nito kay Shabnam na magbibigay siya ng 5 lakh rupees dahil sa nangyari. Pero si Inspector R.P. Gupta ay nakiusap sa minister na bigyan pa sila ng 48 oras para siyasatin ang loob ng bahay dahil malakas ang kanyang pakiramdam na may mali sa salaysay ni Shabnam. Hiniling din niya sa minister na wag munang i-transfer sa bangko ni Shabnam ang pera dahil pakiramdam niya na ang krimen ay isang kaso ng inside job. Sa loob ng 48 oras, si Inspector Gupta kasama ang mga piling investigador ay masusing nagsagawa ng investigasyon. Ipinag-utos niya ang matinding pagsasagawa ng post-mortem analysis sa mga bangkay. Hiniling din niya sa telecom company para makuha ang cellphone records ni Shabnam bago at pagkatapos mangyari ang krimen. Nang lumabas ang autopsy report, ang 6 sa 7 biktima ay nakitaan ng traces ng sedative na naging dahilan para maging mahimbing ang tulog ng mga ito. Ang tanging tao na hindi nakitaan ng traces ng kemikal ay ang 10 buwang gulang na sanggol. Ayon naman sa cellphone records ni Shabnam, ang dalaga ay gising habang nangyayari ang krimen. Taliwas sa kanyang salaysay na siya ay natutulog at nagising lamang siya bandang 2:00 ng madaling araw. Base din sa cellphone activity nito, siya ay nakikipag-usap sa isang tao. Ayon sa kanyang call history, nakipag-usap si Shabnam sa isang tao ng 55 beses noong araw na nangyari ang krimen at 900 beses naman sa loob ng isang buwan. Nagsimula ang pag-uusap ng dalawa mula 7:30 ng gabi noong April 14 at natapos ito hanggang 1:00 ng madaling araw. Ang dalawa ay hindi nag-usap sa loob ng 30 minuto. Bandang 1:40 ng madaling araw hanggang 2:09 ng madaling araw ay nag-usap ulit ang dalawa. Ayon sa mga otoridad, ang oras na natapos ang tawag ay ang saktong oras kung kailan narinig ang malakas na sigaw at paghingi ng tulong ni Shabnam. Hindi naman nagtagal ay natuklasan ng mga investigador ang pagkakakilanlan ng lalaki. Ito ay kinilalang si Salim na nakatira din sa parehong baryo tulad ng pamilyang Ali. Agad nila itong dinala sa presinto para questionin. Habang nangyayari ang interview, hindi naman nagawang ma-interrogate si Shabnam ng mga otoridad dahil ito ay biglang nagkasakit. Agad ipinag-utos ni Inspector R.P. Gupta sa doktor na tingnan ang kalagayan ni Shabnam dahil sila ay gahol na sa oras. Nang bumalik ang resulta ng medical examination, ayon sa doktor, si Shabnam ay walang sakit dahil ito ay nagdadalang tao. Sa tansya ng doktor, si Shabnam ay 7 linggo ng buntis. Hindi nagsayang ng oras ang mga otoridad at agad nilang kinuwestiyon sina Shabnam at Salim. Sa tindi ng kanilang pagtatanong, ay agad tumiklop at umamin ang dalawa. Sa kanilang mga salaysay, ay lumalabas na ang dalawa ay may relasyon at si Salim ang ama ng sanggol sa sinapupunan ni Shabnam. Pero ang kanilang relasyon ay hindi pinahihintulutan ng buong pamilya ni Shabnam. Kahit ang pamilyang Ali ay inilarawang mga progressive at edukado, hindi nila maiwasan at matanggap na ang nobyo ng kanilang nag-iisang anak na babae ay hindi man lang nakatapos ng 6th grade. Bukod sa issue sa edukasyon ni Salim, malaki din ang kanilang problema dito dahil ang binata ay nagtatrabaho bilang isang karpentero. Kung ang ama ni Shabnam ay isang art professor sa college, ang ama naman ni Salim ay isang tendero sa kalsada. Bukod sa estado ng buhay at edukasyon ni Salim, ang isa pang dahilan kung bakit hindi boto ang pamilyang Ali sa binata ay dahil sa ito ay isang Saifi Muslim habang ang pamilya naman ni Shabnam ay Pathan Muslim. Nang ang impormasyon na ito ay lumabas, ang mga kapitbahay ni Shabnam ay agad sinabi na ang magkasintahan ay hindi para sa isa't isa dahil sa taas ng pinag-aralan ni Shabnam.
Ayon sa kanila ay hindi papayag ang ama ni Shabnam dahil ito ay kilala na pinakaedukadong tao sa kanilang lugar. Ang elder ng kanilang baryo ay sinabi din na ang magkasintahan ay hindi maaaring magkasama dahil sila ay galing sa magkaibang mundo. Lumalabas na bago nangyari ang krimen, malimit na pag-awayan ng buong pamilyang Ali ang relasyon ng dalawa. Dahil klaro na ang pamilyang Ali ay hindi sila papayagang mabuhay na magkasama, sina Shabnam at Salim ay bumuo ng plano. Ayon sa dalawa, si Salim ang bumili ng sedative, habang si Shabnam naman ang naglagay ng mga tableta sa tsaa na kanyang pinainom sa kanyang buong pamilya. Nang ang lahat ay tulog na, pinapasok ni Shabnam ang kanyang nobyo sa loob ng kanilang bahay at hawak ang isang palakol. Isa-isa nilang pinasok ang kwarto ng mga ito. Nang masigurado na ang mga ito ay tulog na, nilapitan at hinawakan ni Shabnam ang ulo ng mga biktima habang ang kanyang nobyo naman ay ginilit ang leeg ng mga ito gamit ang matalas na palakol. Sa kanilang sinumpaang salaysay, wala sa kanilang orihinal na plano na idamay ang 10 buwang gulang na sanggol. Pero nang naidispatcha na nila ang lahat ng tao sa bahay, ang sanggol ay walang tigil sa pag-iyak. Sa pag-aalala nila na ito ang bubulilyaso o sisira sa kanilang plano, si Shabnam ay unti-unting nilapitan ang sanggol. Gamit ang kanyang mga kamay, sinakal niya ito hanggang mawalan ito ng buhay. Inamin din ng dalawa na pagkatapos ng kanilang ginawa, nagpalit ng damit si Shabnam habang si Salim naman ay umuwi sa kanilang bahay. Nang ang mga tao sa kanilang baryo ay sumugod sa bahay ni Shabnam, si Salim ay lumalabas na sumama din pala sa mga taong pumunta sa bahay ng mga Ali at ito ay nagkunwaring nagulat sa nangyari. Ang impormasyon at detalye na ito ay ikinagulat ng tiyahin ni Shabnam na si Fatima. Sa isang interview ay sinisi nito ang mga kaibigang babae ni Shabnam. Ayon sa kanya, ang kanyang pamangkin ay mabait hanggang naimpluwensyahan ito ng grupo ng mga kababaihan na nakilala nito sa kalye. Si Salim ay kusang dinala ang mga kapulisan sa kanyang bahay kung saan itinago niya ang palakol na kanyang ginamit at mga dugoang damit ni Shabnam. Noong April 19, 2008, 5 araw pagkatapos na nangyaring masaker, opisyal na sinampahan ng kaso sina Salim at Shabnam. Noong December 2008, ipinanganak ni Shabnam ang isang malusog na sanggol na lalaki at pinangalanan niya itong Taj. Nang magsimula ang paglilitis, ang dating magkasintahan ay itinanggi na sila ay may kinalaman sa nangyari at silang dalawa ay nagturuan kung sino ang mastermind sa nangyari. Ayon sa salaysay ni Shabnam, siya ay natutulog nang ang 7 kalalakihan ay pumasok at walang habas na sinaksak ang bawat miyembro ng kanilang pamilya. Sa depensa naman ni Salim, sinabi nito na siya ay dumating sa bahay ng mga Ali pagkatapos patayin ni Shabnam ang kanyang buong pamilya. Di umano'y ibinigay sa kanya ni Shabnam ang kutsilyo at mga ginamit itong damit para itapon sa malayong lugar. Pero ang bagong impormasyon na ito ay hindi naman pinaniwalaan sa korte ng India. At noong July 15, 2010, ang district judge ay sinentensyahan sila ng parusang kamatayan sa pamamagitan ng pagbitay sa kanila. Ang kanilang mga kampo ay ginawa ang lahat para hindi sila mabitay. Ang kanilang appeal ay umabot sa Supreme Court pero matapos ang pakikinig ng mga judges sa kanilang mga abogado, ang parusang kamatayan ay hindi binago at sila ay mananatili sa death row. Nang matapos ang desisyon ng Supreme Court, sumulat sina Shabnam at Salim sa presidente ng India upang mapigilan ang death penalty. Pero ang kanilang pagmamakaawa sa presidente ay tinanggihan din. Nag-appeal ulit sila sa Supreme Court pero sa pangalawang pagkakataon, ito ay na-denied. Base sa ulat ng publishing company na Times of India, ang ginagamit sa pagbibitay sa kulungan ng Mathura ay ginawa noong 1873 pa. At sa loob ng 150 years ay kahit isang beses ay hindi pa ito nagagamit. Ibig sabihin, simula na naging independent ang India noong August 1947 mula sa pananakop ng mga Briton, merong 13 babae na ang pinatawa ng parusang kamatayan at sa kanilang lahat, si Shabnam ang unang babae na bibitayin sa kasaysayan ng India.
Noong March 2021, isang litrato ni Shabnam ang nag-leak sa media. Ang publiko ay nalaman na siya ay inilipat na pala sa kulungan sa Bareilly dahil sa banta sa kanyang seguridad. Noong 2022, ang management sa Bareilly ay sinimula na ang preparasyon para sa pagbibitay kay Shabnam. Mula 2008 hanggang 2017, kasama ni Shabnam ang kanyang anak na si Taj sa kulungan. Dahil ayon sa batas ng India, ang sanggol na ipinanganak sa kulungan ay may karapatan na makasama ang kanilang ina hanggang sumapit ang 7 taon nilang kaarawan. Nang siya ay mairelease sa kulungan, walang kamag-anak ang gustong kumupkop kay Taj. Pero kalaunan, ito ay kinupkop at inampo ng kaibigan ni Shabnam na si Hasmat Hussain. Noong February 2021, ang 13 taong gulang na si Taj ay nanawagan sa publiko at maging sa nooy presidente ng India na patawarin ang kanyang ina at huwag ituloy ang pagbitay dito. Sa video na inilabas ng kanilang kampo sa media, ay sinabi ng binatilyo na mahal niya ang kanyang ina. Nang hindi sumagot sa kanyang panawagan ng presidente, si Taj ay humingi ng tulong sa opisina ng National Human Rights Commission. Ang organisasyon ay tinulungan siya, pero pati ang kanilang panawagan ay na-denied. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa panonood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa'yo, kabayan.